Sa kabilang buhay, mga kapatid, alam ba natin kung ano yung mangyayari sa kabilang buhay? Alam ba natin kung gaano katindi ang sitwasyon na mangyayari sa kabilang buhay, mga kapatid? Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Sa araw na yaon, mga kapatid, tatakasan ng tao, tatalikuran ng tao, aayawan ng tao ang kaniyang kapatid dahil sa takot niya sa araw na yaon. Tatakas siya, tatalikuran niya ang kaniyang kapatid, wa ummihi wa abi, maging ang kaniyang ina, maging ang kaniyang ama ay tatalikuran niya, wa sahibatihi wa bani, maging ang kaniyang asawa ay tatalikuran niya, maging ang kaniyang mga anak ay tatalikuran niya. Ganyan katindi ang mangyayari na kaganapan sa kabilang buhay, mga kapatid. Bakit hindi tayo ngayon matakot at tayo ay mag-prepared ng mga kabutihan para matamo natin ang kapanatagan sa kabilang buhay? At yaong mga taong pasado ang kanilang tauhid, paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon sila ng kapanatagan sa kabilang buhay. Panatag sila sa kabilang buhay. Ang tauhid, ito ay ang sukdulang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pagkapanginoon. Siya yung tagapaglikha, tagapagtustos, siya yung tagapagbuhay, tagapagbawi ng buhay. Siya yung taga-control ng whole universe, lahat siya yung taga-control. Yun ang pagkapanginoon ni Allah. Sa kaniyang pagkadiyos, na walang iba pang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya lamang yung karapat dapat na sambahin. Yun ang kanyang pagkadiyos. Sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga attribute, sa kanyang mga katangian. Yan ang tauhid. Paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahalaga ng tauhid, paniniwala sa kaisahan ni Allah sa buhay ng tao. Magbanggit tayo ng mangilan nila sa kahalagahan ng tauhid, mga kapatid, na nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, makakakita ka ng mga taong walang pakialam sa pag-aaral sa tauhid, walang pakialam, walang pagpapahalaga sa pag-aaral sa tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kabilang sa kahalagahan ng tauhid, li ajlihi khuliqna, nang dahil sa tauhid ay nilikha tayo ni Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga jin, mga engkanto at mga tao, maliban na lamang na upang sila ay sumamba sa akin. Tauhid, paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala yan, wala tayo dito ngayon, mga kapatid. Kaya kung mayroong magtatanong, bakit ka nandito sa mundo? Isa lang, dahil sa tauhid. Dahil sa tauhid, paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, kabilang sa mga kahalagahan ng tauhid, para mapagtanto natin kung gaano kahalaga ang pag-aaral sa tamang akida, tamang tauhid, na dapat na siyang ating isinasabuhay. Para mapagtanto natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, nakasalalay sa tauhid ang kaligtasan ng tao. Wallahi lazim, kung walang tauhid ang tao,
wala siyang kaligtasan. Sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang tauhid, paniniwala, mataimtim na paniniwala sa kaisahan ni Allah sa puso ng tao, kahit na siya yung pinakamabait na tao sa mundong ito, wala siyang kaligtasan. Ganyan kahalaga ang tauhid. Tamang akida, tamang paniniwala, tamang doktrina sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nisa, verse number 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sa malapit-lapit na kahulugan, tunay na si Allah ay hindi niya ipapatawad ang kasalanang pagtatambal sa Kanya, wal'iyadhu billah. Ito lang ang kasalanan na hindi papatawad ni Allah sa kabilang buhay. Tandaan natin yan, mga kapatid. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Subalit ipapatawad ni Allah ang ibang kasalanan liban sa pagtatambal, liban sa shirk, liban sa pagtatambal. Yan ang kahalagahan ng tauhid. Kaya yung mga tao na nasa kanila yung mga tauhid, kahit pa man magkulang sila sa mga kabutihan at makapasok sila sa naglalagablab na impyerno, mayroon pa rin silang pag-asa na makalabas mula sa impyerno kung mayroon silang tauhid sa kanilang mga puso. Pero kung walang tauhid ang tao, wala na siyang pag-asa na makalabas sa impyerno, wal'iyadhu billah. Kabilang sa kahalagahan ng tauhid, nakasalalay dito ang pagtanggap ni Allah sa kabutihang ginagawa ng tao. Ibig sabihin, kung mayroong tauhid ang tao, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mabubuti niyang gawain. Pero kung wala siyang tauhid, walang kaisahan ni Allah, paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ni Allah sa kanyang puso, sabi nga natin kanina, kahit siya pa yung pinakamabait na tao sa balat ng lupa, wala siyang kaligtasan. Wala hindi siya pasok Hindi counted yung mga kabutihan niya. Hindi counted yung kabutihan ng tao. Kahit na ano pang kabutihan yan, kawang gawa, pagtulong sa mga mahihirap, mabuting pag-uugali, kahit na ano pa mang kabutihan yan. Kung walang tauhid, kung bagsak ang tauhid ng tao sa kanyang puso, wala siyang kaligtasan sa kabilang buhay. Ano ang dalil? Hindi tayo nagsasalita dito ng walang patunay, At ang pinagkukunan natin ng patunay ay mula sa salita mismo na Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pinaka may mabuti, pinakatama, pinakawastong salita. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Surah At-Tawbah, verse number 54. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah, at walang ano pamang naging dahilan kung bakit hindi natanggap sa kanila. Kung bakit hindi tinanggap sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panggugol, mga ginagasto, kanilang mga kabutihan, mga ginagasto nila, ginugugol nila sa kabutihan. Walang ano pa mang naging dahilan kung bakit hindi yung tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa annahum, maliban na lamang na dahil sa sila ay tunay na tumanggi sa paniniwala kay Allah at sa kanyang sugo. So ibig sabihin, kung bagsak ang paniniwala ng tao, kung bagsak ang kanyang tauhid, hindi siya naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na punuin pa niya ang buong mundong ito ng gold at kanyang gastusin sa landas ng kaluguran ni Allah, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat may maintindihan natin ito, mga kapatid. Ganito kahalaga yung tauhid, mga kapatid. Dapat aralin natin, isabuhay natin, isapuso natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
Kabilang sa mga kahalagahan ng tauhid, nandito ang tunay na kapanatagan. Pag mayroong tauhid ang tao, tama ang kanyang tauhid, pasado ang kanyang tauhid, mayroon siyang kapanatagan, mayroon siyang kaligtasan. Ipagkakaloob sa kanya, ipapadama sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapanatagan. So katak na umukar na pagkigdamon o Allah subhanahu wa ta'ala, amay katatagumpia agyang ko to tauhid, pangim benar yan, para tiyan yan si kapakaisa-isa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na may puman kamabibina sa mafi-failure agyang ko to para tiyan yan ko kapakaisa-isa ko Allah, na diun pupatutan o Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to akatetak na umukar na yan. Lagi siyang balisa, takot ang taong wala sa kanya yung tauhid. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Sa malapit-lapit na kahulugan, silang mga nanampalataya, naniwala kay Allah at hindi nila hinaluan o kaya hindi nila binalutan ng pagtatambal ang kanilang pananampalataya, o kaya hindi nila hinaluan ng pagtatambal ang kanilang pananampalataya, ulaika lahumul aman, sila yung magtatamasa sila yung magtatamasa ng tunay na kapanatagan. Sila yung magtatamasa ng kapanatagan, sabi ni Allah. Before ng verse na ito, before ng ayat na ito, nabanggit, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Nabanggit na sino sa dalawang grupo ang karapat-dapat na mag-ani ng kapanatagan. Unang grupo, silang mga grupo na kailan may hindi nagtatambal kay Allah, naniniwala na nanampalatay kay Allah at hindi sila nagtatambal. Pangalawang grupo, silang mga musyrikun, silang mga nagtatambal kay Allah. Sabi dito sa verse na ito, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil aman, kaya sino sa dalawang grupo ang nararapat o kaya karapat dapat na mag-ani ng kapanatagan. Sinunod ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu. Sino yung mga grupo na yun? Sila yung mga nanampalataya at hindi nila hinahaluan ng pagtatambal ang kanilang pananampalataya. Sila yung mag-aani ng kapanatagan. Sila yung mag-aani ng kapanatagan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapanatagan sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Sa kabilang buhay, mga kapatid, alam ba natin kung ano yung mangyayari sa kabilang buhay? Alam ba natin kung gaano katindi ang sitwasyon na mangyayari sa kabilang buhay, mga kapatid? Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Sa araw na yaon, mga kapatid, tatakasan ng tao, tatalikuran ng tao, aayawan ng tao ang kaniyang kapatid dahil sa takot niya sa araw na yaon. Tatakas siya, tatalikuran niya ang kaniyang kapatid, wa ummihi wa abi, maging ang kaniyang ina, maging ang kaniyang ama ay tatalikuran niya, wa sahibatihi wa bani, maging ang kaniyang asawa ay tatalikuran niya, maging ang kaniyang mga anak ay tatalikuran niya. Ganyan katindi ang mangyayari na kaganapan sa kabilang buhay, mga kapatid. Bakit hindi tayo ngayon matakot
at tayo ay mag-prepared ng mga kabutihan para matamo natin ang kapanatagan sa kabilang buhay. At yaong mga taong pasado ang kanilang tauhid, paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon sila ng kapanatagan sa kabilang buhay. Panatag sila sa kabilang buhay. So yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung walang tauhid, walang kapanatagan. Dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Dito sa mundong ito, tingnan natin ito mga kuffar, mga non-believer, walang pananampalataya kay Allah. Tingnan natin, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, bagsak ang kanilang tauhid, wala silang tauhid sa kanilang mga puso, hindi sa kanila minarapat ni Allah, hindi sa kanila ipinapadama ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na kapanatagan dito sa mundong ito. Makakakita ka ng mga tao, wala hawla wala quwwata illa billah, kung ano-ano ang pinaniniwalaan nila, kung ano-ano ang mga klase-klase mga pagtatambal sa Diyos ang kanilang ginagawa. Makakakita ka pa ng mga tao na mismo sumasamba kay demonyo, mismo sumasamba sa demonyo, mismo sumasamba kay Satanas. La hawla wala quwwata illa billah. Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. La hawla wala quwwata illa billah. Nang dahil sa bagsak ang kanilang tauhid, wala silang kapanatagan. Wala silang kapanatagan. Tingnan natin na mga kapatid, kabilang sa mga nabanggit na shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang mga orasyon na labag sa batas ng Islam, agimat, mga gayuma, waliyadhu billah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sa malapit-lapit na kaulugan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang orasyon na labag sa Islam, orasyon na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa merong mga nilalabag ito sa batas ng Islam, wat tamaim, at ang mga agimat, wat tiwala, at ang gayuma ay shirk, pagtatambal. La hawla wala quwwata illa billah. Di ba marami sa mga kuffar, di ba marami sa mga non-believer, ang lugmok sila sa mga kasalanan ito? Lugmok sila, nalulunod sila sa mga pagtatambal na ito, mga orasyon. Pupunta sila sa mga albularyo, pupunta sila sa mga tao na ang kanilang orasyon ay wala sa kitab at sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang orasyon na kanilang ginagamit ay mula din kay demonyo, mula din sa Satanas, mula din sa itim na karunungan. Merong sinaniban, halimbawa, sinaniban, hindi may paliwanag ng siyensya, hindi may paliwanag ng doktor. Merong tumutubo sa katawan niya o kaya sinaniban. Saan sila pupunta? Pupunta sila sa taong yaon. Ang ginagamit niyang orasyon ay orasyon na nanggagaling kay Satanas. Orasyon na nanggagaling sa itim na karunungan. Ito ang ipinagbabawal ng Islam, mga kapatid. At nakakalungkot, kahit mula sa atin, mayroong mga tao mula sa atin, mga kapwa natin nagsasabi na sila mga Muslim, lugmok din sila sa kamangmangan na ito. Makakakita ka, kapag hindi nagamutan dito sa Luzon halimbawa, pupunta sa ibaling tanong sa ingad, karo tanong makipamulong. Pupunta sa Mindanao, pupunta sa lugar nila para puntahan yung tao na yung nasikat na tagagamot pero hindi pala alam. O kaya alam ng iba, ang kaniyang ipinanggagamot, ang kanilang mga orasyon ay orasyon na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Orasyon na nanggagaling sa karunungan ni Satanas, orasyon na nanggagaling sa itim na karunungan. Yan ay shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami ito, mga kapatid, nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Ngayon,
Ustad, wala bang orasyon sa Islam? Sagot, mayroong orasyon sa Islam. Ang problema, hindi pinag-aaralan ng ilan sa atin. Hindi pinag-aaralan ng ilan sa atin, kaya hindi ni alam. Dahil sa kamangmangan, sorry for the word wag po tayo ma-offend. Dahil sa kamangmangan o kaya kawalan ng pagpapahalaga sa kaalaman sa Islam, hindi na pag-aralan yung orasyon ng Islam na panggamot sa mga sakit na ito. Kaya ang mangyayari, kung mayroong mga tao na gumagamit na nagkakaroon ng mga itim na karunungan, doon sila tumatakbo at doon sila nagpapagamot. La hawla wala quwwata illa billah. So mayroong orasyon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Rawahu Muslim. Sa malapit-lapit na kaulugan, walang problema sa mga orasyon hanggat wala itong nilalabag sa batas ng Islam, hanggat hindi ito pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang mga orasyon na walang pagtatambal dito kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya okay ito sa pananampalatayang Islam? Mayroong mga syurut na nabanggit ng mga ulama. Una, dapat unawaan yung orasyon na yon. Pag makarinig ka ng mga orasyon na hindi maintindihan, mga sarawang puti, mga salamang, kung ano-ano mga orasyon na hindi maintindihan, hindi naman Maranaw, hindi naman Maguindanao, hindi naman Bisaya, hindi rin English, hindi rin Arabic, Luga, salita na hindi maunawaan, kabahan ka na, yan ay hindi malayo, na yan ay pagtatambal. So una mga kapatid, dapat ang orasyon ay naiintindihan. Pangalawa, dapat yung maana ng orasyon na yon, yung maana o kaya kahulugan ng orasyon na yon, ay wala siyang nilalabag sa batas ng Islam. Quran, ayah. Ang Quran mga kapatid, gamot Gamot ang Quran. Hindi lang spiritually, physically, gamot ang Quran. Siya siyang mananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith, mayroong mga hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pang-orasyon, paggamot sa mga ganitong mga sakit. O kaya panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pwede mga orasyon. Pangatlo, mga kapatid, na kondisyon para maging tama ang orasyon, dapat ang pinaninindigan mo, pinapaniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka doon nakapokus doon sa orasyon na yon. Si Allah ang magbibigay ng gamot, at ang orasyon na yon ay sabab o kaya dahilan lamang, tulay lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tatlong nabanggit ni Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. So yun mga kapatid, ang masaklap pa mga kapatid, dahil sa kamangmangan, mga kapatid, o kaya kawalan ng pagpapahalaga sa pananampalataya sa Islam, merong mga tao na nagpapaniwala sa mga peking mga manggagamot. La hawla wala quwwata illa billah. Kamakailan lang, hindi ito paninira o kaya panginsulto o kaya ano paman. Ito ay paglalahad sa katotohanan. Kamakailan lang sumikat yung tinatawag nilang avatar sa Mindanao. Wala hawla wala quwwata illa billah. Na kung hindi pa ito in-expose ni Jessica Soho, subhanallah, mayroon pa rin mga taong naniniwala sa ganitong kasinungalingan, ganitong panluloko. Anong kinalaman ng kutsara doon sa panggagamot? La hawla wala quwwata illa billah. Hindi ito paninira. Ito ay paglalahad sa katotohanan na iniubliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin yung kamangmangan. Subhanallah. Kung wala pa si Jessica, hindi maniniwala yung napakarami mga tao. Mas pinaniwalaan si Jessica Soho kaysa sa mga ulama, kaysa sa mga scholar ng Islam, kaysa sa mga taong nag-aral sa Islam. Ginugol nila ang kanilang buhay sa Islam na sinasabi nila sa atin ng katotohanan. Kung hindi pa nila in-expose ni Jessica, marami sa atin ang hindi maniniwala sa mga ulama. Sinabi na yan ng mga ulama Pero ang masaklap, hindi sila napapaniwalaan, binabatikos pa yung mga ulama. Hinggit lang kayo.
Inggit lang kayo, mga ustad kayo. Wala na kayong magawa kundi ka pakatulik. Langon din na matutulik iyo, mga ulama kano. Matan, kasataw ay sinaistelya na mata nga di niya bug na doon sa salungan na muri. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi napapaniwalaan yung mga ulama. Binabatikos, pinagsasalitaan pa sila. Pinapakain niyo ba kami? Bakit niyo kami pinagbabawalan? Ino kami ni Wadi? Makabut ba kami niyo pagkakana? Itatanong sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kunting kaalaman na pinagkaloob niya sa amin. Itatanong, magiging problema namin niya sa kabilang buhay kung hindi namin ito ipapakalat sa mga tao, sasabihin sa mga tao. Kaya ganito kami mga kapatid, sabihin niyo na ang gusto ninyong sabihin. Inggitero, makatipo, kung ano-ano pa, mapanira, kung ano-ano pa, basta't ang sa amin lang ay trabaho lang, walang personalan. Ika nga nila. Trabaho, mind your own business daw. Pues, this is our business. Ito ang business namin. I mean, ito ang trabaho namin na ilahad ang katotohanan. Ito ang trabaho namin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ang matamaan, magbagong buhay. Baguhin na niya ang kanyang pag-ugali, ang kanyang sarili, itama niya ang kanyang buhay. So nakakalungkot din mga kapatid. Ano kaya kung yung avatar na yun, na binasyagan nila na avatar, totoong mayroong koneksyon sa mga jin? Na delikado. Talagang maniniwala na talaga yung marami sa mga tao. Kasi pag mayroong koneksyon sa jin, kaya niyang putulin yung saridot, kaya niyang putulin yung kutsara. Ang lakas kaya ng jin. Nakakakita kayo ng para madali yung carpet na magkarpet na lumilipad na kalutang. Hindi yun imposible pag mayroong jin na humahawak. Kaya tayo akala natin lumilipad yung carpet pero hawak pala yun ng engkanto jin na hindi natin nakikita. Yan ang ginagamit ng mga taong nakikipag-ugnayan sa mga jin, mga satanas para linlangin ang mga tao. Waliyadhu billah. Tingnan natin yung mga lugar na marami mga albularyo. Maraming mga naggagamot ng mga orasyon na ito na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ang sinasapian ng jin. Marami ang sinasapian ng jin. Wallahi, marami ang sinasapian ng jin. Bakit? Kasi sila mismo, sila yung nag-uutos sa kanilang mga jin, mga kasamahan, na sapian yung mga tao, para yung mga tao na yun, pumunta sila, magpagamot sila, at mag-orasyon na siya. Tipo yung kanin sinasabi lang pala, tigilan mo na, lumabas ka na. Lalabas talaga yung jin kasi kasamahan lang pala niya yun. Mudos. Nakapera siya. Nagkapera siya mga kapatid. Wallahi, paglugmok sa kamangmangan ng tao, madali siyang maloko. Wallahi al-azim. Tingnan natin nung panahon ng Coco Scam. Ilan yung mga taong naloko ni Coco Scammer? At saka yung mga katulad nito ng mga riba, ilan yung mga tao? Dahil sa kamangmangan, wala nang iba pa mga kapatid. Bakit natin binabalik-balik ang kamangmangan na ito? Para tayo ay makapagsumikap na makita natin ang katotohanan na siyang pinapanigan ng relihiyong Islam. Agimat! La hawla wala quwwata illa billah. Ilan sa mga tawang lugmok sa ganito, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na maniniwala, mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Allah lamang siya nananalig. Iwasan po natin, kaya kung sino man yung mayroong pangagimat, itapon na yan mga kapatid. Delikado pag dyan ka mabutan ng kamatayan. Wallahi, delikado ka kapatid. Iwasan na natin ito mga kapatid. Kakasi, gayuma, marami, mayroong mga tao na, mga desperado mayroong gusto gagamitan ng gayuma. Walang tiwala sa kanyang kagwapuhan. Walang tiwala sa kanyang pagkalalaki. Kaya gagamit siya ng gayuma. Gagayumahin ng kanyang lablab na mapapaibig yung babae na yun. Kawawa naman yung babaeng yun. Ayaw na ayaw niya. Tapos napilitan dahil sa itim na karunungan, gayuma na ito. So di ba kapakatipo? Matangam ya kalala kapakatipo. Apya sudir ka kebaya na kebayangan yan.
Nakapanakutupan. Ito ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, walang ganito sa Islam. Kakapakatipuanan. Pag-isporta ka. Wanap kabayan, nakanap pag-isporta ka. Ligawin ka sa mga luksya. Ha? Pumakaw kita pa sa mga gayuma. Wala nang gayuma. Sa Islam, mga kapatid, walang gayuma. Kaya iwasan na natin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Paniniwala sa mga horoscope, mga manghuhula. Ito isasagad ko na ito, mga kapatid. Pasensya na po, baka mag-sobra po tayo. Isasagad ko na kasi mabibitin yung topic natin. Sayang naman po. Paniniwala sa mga horoscope, paniniwala sa mga manghuhula, matinding ipinagbabawal ng Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Ilan sa atin ang lugmok sa ganitong mga gawain dahil sa kamangmangan. Bagsak ang tauhid, bagsak ang kaisahan, paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla, rawahu Muslim. Sa malapit-lapit na kahulugan, sino man ang pumunta, lumapit sa manghuhula at kanya itong tanungin sa ano pa mga bagay, lam tuqbal lahu salatun, hindi tatanggapin mula sa kanya ang kaniyang sala within 40 days. Tinanong lang, lumapit lang, tinanong lang, hindi na sa kanya tatanggapin ang kaniyang sala within 40 days. Ha? Baka sabihin ng tao, hindi na lang ako magsasala, hindi rin naman pala tatanggapin. Karagdagang kasalanan kung hindi ka magsasala. Ibig sabihin ng hindi tatanggapin, wala siyang ajr, wala siyang reward. Ha? Tinanong mo lang o kaya lumapit ka sa nagbabasa ng guhit ng palad. Maraming ganito. Ba't yung karangan naging kaya palad ka na? Basahin mo nga itong palad ko, kung ano yung kapalaran ko, ano yung mangyayari, saan ko makikilala yung dream of my life, dream boy of my life, yung ideal boy of my life, saan lugar ko yan matatagpuan, kailan ako makakapag-asawa? Sige nga, marami ito. Lalo na sa mga binata na mga dalaga na excited sila sa mga future mga love nila. Magpapabasa yan. Ganito. Babasahin din ng itong guhit na to na nagpapatunay na magkakaroon ka ng 3 anak. Ang gwapo ng asawa mo. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Kamangmangan, mga kapatid. Ito ay malaking pagkakasala kay Allah. Tinanong mo lang, kahit na hindi mo pinaniwalaan, hindi tatanggapin mula sa iyo ni Allah ang iyong sala within 40 days. Kahit na hindi ka naniwala, tinanong mo lang. Pag maniwala ka, yan ang delikado. Yan ang delikado. Sabi ng propeta, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang lumapit, pumunta sa manghuhula at kaniyang pinaniwalaan ang kaniyang mga pinagdadaldal, ang kanyang mga pinagsasabi, faqad kafar, tunay na siya ay nakapag-kafir, naging kafir sa anumang ibinaba ni Allah kay Muhammad at yun ang Quran. Bakit niya tinanggihan? Bakit siya nakapag-kufr? Sapagkat sabi ng Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Yan ang sabi ng Quran. Sabi ni Allah sa Quran. Sabihin mo, Muhammad, na walang sino man sa mga kalangitan, sa kalupaan, walang sino man ang mayroong nakakaalam sa mga lingid na mga bagay na lingid. Halimbawa yung future, walang nakakaalam sa mga yan, illallah, maliban si Allah.
Kaya kung paniwalaan mo ang pinagdadaldal ng mga manghuhulang ito, na ganito, sino ang nagsabi? Hindi ako ha? Hindi ako ang nagsabi. Ang nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagkafir sa Quran. Siya ay naging kafir kapag pinaniwalaan niya. Hindi ito alam ng ilan sa atin. Every year, mayroong mga nagsasabi na, sa araw na ito na, ang swerteng color ay yellow. Kaya, bumili kayo ng mga yellow color. Kasi, yung sinabi ng fortune teller ko daw na yon, fortune teller, yung mga nagsasabi na mga manghuhula. Mga sinasabi nila kung anong swerte sa taon na ito, anong mangyari? La hawla wala quwwata illa billah. Puro kasinungalingan, wallah. Sasabihin ng taong yan na, ang swerteng color ngayon ay yellow. Ito naman si Mangmang, yellow daw yung swerte. Kailangan na puro yellow. Miyamina ni nga kisutaw. La hawla wala quwwata illa billah. Kailangan na yung color ng kising ko na yellow. Kailangan na yung aking damit na yellow kasi swerte daw, sabi ni ganito. Kamangmangan mga kapatid. Iwasan natin ito mga kapatid sa pananampalataya Islam. Pangkukulam. Isa ring uri ng pagtatambal kay Allah. Ang pangkukulam mga kapatid, tumatawag ito ng mga demonyo. Tumatawag ito ng mga satanas. Karunungang ito mga kapatid, karunungang itim. Quran tayo magbabasa, magbibase. Sabi ni Allah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah, at sa halip kanilang sinunod ang mga anumang binigkas ng mga demonyo noong panahon ng pag-aari ni Solomon. Hindi si Solomon ang hindi naniwala, subalit ang mga demonyo ang mga hindi naniwala. Sila mga demonyo ang nagtuturo sa mga tao ng salamangka at ng anumang ibinaba sa Babila. Sa dalawang anghel na sina Harut at Marut, subalit silang dalawang anghel ay hindi nagtuturo sa sinuman ng gayong salamangka hanggang hindi sila nakapagsasabi bilang babala, kami ay isang pagsubok lamang, kaya huwag kayong magtakwil sa paniniwala sa pamamagitan ng pagsasanay ng salamangka. Mga pagsubok ang mga anghel na ito bilang pagsubok. Mayroong mga nag-aaral ng mga salamangka na ito. Sinasabi ng mga anghel na ito, huwag kayong mag-aral dito, ito ay pagsubok lamang sa inyo ni Allah. Kasi sino mang mag-aral nito, kanyang isa na buhay, siya ay nakapag-kufr, waliyadu billah. So kufr ang ganitong mga gawain mga kapatid. Nung unang bata ko, lagi ko naririnig sa mga classmate ko, ang mga Muslim daw ay mangkukulam. Hanggang sa sinasabi ng mga classmate ko, Nur Hasan, turuan mo naman akong lang pangbabarang, marunong ka no? Subhanallah. Pero nung nakapag-aral ako sa Islam, alhamdulillah, napagtanto ko na ang Islam pala ang pinakamalaki nagbabawal sa ganitong gawain sapagkat ito ay pagtatambal kay Allah. Hindi ka makakapagkulam kung hindi ka makapagtambal kay Allah. Kasi uordinan ka ng mga jin, mga satanas na mag-kufr kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo yan gagawin, hindi ka makakapangkulam. Ito ay pagkukufr kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pamahiin, paniniwala sa mga pamahiin. At-tiyaratu syirkun. 2 beses sinabi ng propeta, ang pamahiin ay shirk, ang pamahiin ay pagtatambal kay Allah. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Sa malapit-lapit na kahulugan, rawahu Ahmad, sino man ang makapigil sa kanya ang pamahiin, makapagpigil sa kanya sa kanyang gagawin, kanyang kailangan gawin, faqad asyrak, tunay na siya ay nakapag-kufr. At ilan ito sa atin mga kapatid? Lalabas ng bahay, makarinig ng tiki, la hawla wala quwwata illa billah. Masamang pangitain to. Grabe naman yung butiki na yun, ngayon pa talaga. Masamang pangitain to. Maya-maya na ako lalabas,
kasi masamang pamahiin yun, masamang pangitain yun. Anong sabi? Sino man ang taong makapagpigil sa kanya, sa gagawin niya, na kailangan niya, dahil napigilan siya, dahil sa kanyang pamahiin, faqad asyrak, tunay na siya ay nakapagtambal kay Allah. Wal-iyadhu billah. Delikado, mga kapatid. Pag-aralan natin ang ating din para hindi ito maging bago sa atin. Maaring yung iba sa atin ay presko kaya bago sa kanya mga kaalaman na ito. Anong dahilan? Kawalan ng pagpapahalaga sa pag-aaral, mga kapatid. Pag-aaralan natin ang din para hindi maging strange sa atin ang Islam. Para hindi maging strange sa atin ang kaalamang, mga kaalamang ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mabahin lang, lalabas, nabahin yung anak. Ay, ngayon ka pa talaga nagbahin, anak? Mamaya na ako. Ano ang turo ng Islam? Bismillahi, tawakkaltu, alallahi, la hawla wala quwwata illa billah. Binabasa ng propeta kapag lalabas ka, sa ngalan ni Allah, ako ay nananalig kay Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Walang lakas kakayanan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa pamamagitan ni Allah. Yan ang babasahin, hindi yung makikinig pa tayo. Titingnan muna natin kung mayroong mga pamahiin na ano. Wag! Ang taong bagsak ang kanyang tauhid, ang kanyang akida, walang kapanatagan. Dito pa lang sa mundo, punong-puno na siya ng pamahiin. Walang kapanatagan. Magwawalis siya, hindi siya makakapagwalis kasi pamahiin. Huwag ka magwalis ng gabi kasi na lalabas ang swerte. Allahu Akbar. Ang Muslim, mananampalataya kay Allah, ay ligtas sa ganitong kawalan ng kapanatagan. Alhamdulillah. Sa Islam, walang ganito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Truck! Mayroong namatay. Maghihiram tayo ng truck. Hindi nila pasasakyan ang namatay. Pamahiin! La hawla wala quwwata illa billah. Asan yung pagka-Muslim? Matangap ka di man ang panasumyatay gira. Kapagdaan kay kikirak sa mga truck ay kapitira na di ra pagipagdaan kay giro manaya anda na tuna kitab. Saan yan nanggaling yung kaalaman na yan? Na bawal o kaya hindi pwedeng pasakyan ng patay yung truck kasi masisira o kaya ano paman. Wala ito sa Islam, mga kapatid. Ang mu'min kay Allah lamang nananalig, nananampalataya, hindi sa mga pamahiin na ito. Sinasalungat nito, ang ganito mga pamahiin, sinasalungat ang Islam. Sinasalungat ang totoong turo ng Islam. Ang Islam, kapag tumulong ka na mailibing ang kapwa mo mananampalataya, magkakaroon ka ng reward. Pero dahil sa pamahiin na ito, hindi ka nagkaroon ng reward, nagkasala ka pa. Mga kapatid, iwanan na natin ito. Huwag na tayo doon sa mga sinaunang mga pamahiin. Magbagong buhay tayo tungo sa Islam, mga kapatid. Sa negosyo, mayroong mga lakit charm daw, mga palakya. Tanggalin niyo na yan. Yan ang kitatago sa pitaka. Uba na pa na tumatapo kung sa pitaka. Matanga kapantagang kasampagari ko. Akapatay na delikado ka. Doon ka na nanalig sa iyong lucky charm. Dahil sa lucky charm ko na ito, makakabinta ko ngayon. Makakabinta. Asan yung pananalig kay Allah? Ini shirk. Pagtatambal kay Allah. Yung iba dahil sa kamangmangan naniniwala sa mga paniniwala ng mga inchik. Mayroong mga ganito sa kanilang tindahan. Pagkapay niya kung sa customer, pagkapay niya kung sa swerte, pagkapay niya kung sa risky, saka din kamarani kaon. Mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ito mahihila natin ang biyaya ni Allah. Hindi sa ganito mga paraan sa mga pamahiing ito, mga kapatid. Mag-open ka, Bismillah, Ya Allah, barik lana fi hadzal yawm. Ya Allah, napakambarakat ang kami. Ya Allah, na rizki kami ka sa mga halal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Suratul Anfal verse number 2. Sa malapit-lapit na kahulugan, tunay na ang silang mga tunay na nananampalataya lamang. Sila mga tunay na nananampalataya kapag nababanggit si Allah, pangalan ni Allah, ay nanginginig ang kanilang puso sa takot. At kapag binabasa sa kanilang mga verse, ay nakakapagdagdag sa kanila ito ng pananampalataya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At tanging sa kanila lamang, Panginoon, sila nananalig, naniniwala. Hindi sa mga lucky charm, hindi sa mga kakasi, hindi sa mga gagimat, hindi sa mga pamahiin, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasensya na po kayo kung medyo napataas, pero inshallah subhanahu wa ta'ala, maging baon natin ito, mga kapatid. Wallahi, baunin po natin ang kaalamang ito. Yan ang tunay na magliligtas sa atin, inshallah. Ang tauhid, paniniwala, sukdulang paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo manalig, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At huwag na nating haluan pa ng nikatiting na pagtatambal yung ating mga pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.